Lord, patatagin niyo po ako sa gitna ng mga pagsubok sa buhay. Ako po si Father Fidel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa, magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip, nang maunawaan at sa buhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Matthew, chapter 17, verses 9 to 13, and I read it for you. As they were coming down the mountain, Jesus ordered them, "Tell no one about the vision until after the Son of Man has been raised from the dead." And the disciples asked him, "Why then do the scribes say that Elijah must come first?" He replied, "Elijah is indeed coming and will restore all things. But I tell you that Elijah has already come, and they did not recognize him, but they did to him whatever they pleased. So also the Son of Man is about to suffer at their hands." Then the disciples understood that he was speaking to them about John the Baptist. Ang daming pagsubok, ang daming problema. Minsan po napapasigaw na tayo, napapaaray na tayo. Gusto na nating sumuko, pero lumalaban pa rin tayo. Sa ating pong binasang Ebanghelyo, tinanong ng mga alagad kay Jesus, "Di mo ba darating si Elias? Nasaan na po siya?" Dumating na ang wika ni Jesus. Pero ginawa nila kung anong gusto nilang gawin sa Kanya. At ganun din ang mangyayari sa anak ng tao. Siya ay papatayin at gagawin kung anong nais nilang gawin, kamukha ng kanilang ginawa sa mga propetang nagdaan. Isa po ang aral sa ating lahat. Kung ito ay naranasan ng mga alagad ng Diyos, mga propeta ng Diyos, at mismong anak ng Diyos, ang ating Panginoon Jesucristo, hindi po malayo na tayo ay makakaranas ng iba't ibang uri ng paghusig, iba't ibang uri ng pagsubok. Maaari nga, ang pinakamataas na pangungusig na gagawin sa atin ay ang kamukha ng ginawa sa kanila. Mag-aain tayo ng buhay para sa Diyos. Sa gitna ng mga panganib, kahit tayo ay natatakot, sa anumang uri ng problema, pagsubok na ating mararanasan, tandaan natin na may isang Diyos na nagtagumpay. May isang Jesus na pinatay, pero kung akala nila'y mapapatahimik nila ang katotohanan, nagkakamali sila. Sapagkat alam ng Diyos na si Jesus ay mabubuhay na mabuli at siya'y nabuhay, natalong kamatayan, natalong kadiliman, kasalanan at kasamaan. Sa mga panahon na tayo nanghihina na dahil napakaraming mga problema sa buhay, humingi tayo ng tulong kay Jesus. Sapagkat si Jesus na mismo ang nagsabing, "Halika kayo, pasalin ninyo ang krus ninyo, sundan ninyo ako." Nandyan si Jesus, habang tayo ay pumapasan ng problema, sasamahan niya tayo. Manalangin tayo. Panginoon Jesucristo, maraming salamat po sa kasiguraduhan na sasamahan niyo po kami sa tuwing kami ay may pagsubok na pinapasan-pasan sa buhay. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video ito, mag-comment po kayo at share with your family and friends. Ang panalangin bago matulog ay may sariling Facebook page na po. Huwag niyo pong kakalimutang mag-like at mag-follow dito, and do not forget to subscribe to our YouTube channel. I-click niyo lamang po ang link na nasa comment section ng video ito, o kaya naman po just search Father Fidel Pareha. At kung nais niyo pong maging updated sa ating pagpapahayag, you can join our broadcast channel dito po sa ating Facebook page. God bless you po.